Dahil sa kanilang karamdaman, limitado ang kanilang bawat kilos at galaw, pati ang simpleng pangarap na makasakay ng eroplano. Tila imposible, pero sa tulong ng KAIF, isang foundation na tumutulong sa mga batang may sakit at mga piloto ng Philippine Navy, ang pangarap nilang sakupin ang himpapawid natupad. Clear. Call warning. Clear. Battery switch. SOP o Standard Operating Procedure na raw sa mga piloto ng Philippine Navy ang masusing pag-iinspeksyon sa kanilang mga eroplano bago lumipad. Search completely. Sa araw na ito, hindi aerial surveillance o search and rescue ang kanilang misyon, pero espesyal na espesyal ang kanilang paghahanda para kasi sa mga espesyal din nilang kaibigan. Lights, okay. Halos nawalan na raw ng ganang mabuhay ang 13 anyos na si Joyce nung na-diagnose siyang may leukemia noong 2007. Dahil sa kanyang pagkikimotherapy, patuloy na humina ang kanyang resistensya. Naintindihan mo, Joyce, kung ano yung sakit mo? Nakapaglaro ka ba? Nakapag-aral na maayos? Minsan po nakakapaglaro pa po. Pero po sa school po, hindi na po ako nakakapasok. Saang parte ba sumasakit? Pag ano lang po, pag nagkikimo po, pag pag pumapasok ng gamot. Pag sumisigaw po siya na aray, aray, ang sakit, doktor, tama na. Nahahawa ako sa kanya. Di ko alam kung anong gagawin kong tulong. Sa Europe. Pero ang higit daw niyang ikinalulungkot dahil sa kanyang kalusugan, tila lumabo na rin ang pangarap niyang maging flight stewardess. Gusto ko pumunta sa ba't bang bansa. Gusto ko lang makita. Ang 6 na taong gulang namang si Ashley, bibong-bibo sa klase at mahilig maglaro. Hindi mo nga aakalaing may malubha rin pala siyang karamdaman. Si Ashley may alpha thalassemia, kondisyon kung saan hinihigop ng kanyang lapay ang hemoglobin ng kanyang dugo, dahilan para lumaki at tumigas ang kaliwang bahagi ng kanyang tiyan. Kaya si Ashley, kinakailangang salinan ng dugo buwan-buwan. Tinanggap namin yung sakit niya na buong puso naman namin na siguro inisip na lang namin na parang magbabakasyon na lang siya, na basta hindi na namin pinabigat pa, hindi na namin na inisip na ganito yung sakit ng anak ko, hindi na namin dinamdam. Sa edad na 17 anyos, nananatiling pangarap pa rin para kay Jason ang makarating sa iba't ibang bansa. Ang masama pa rito, nito lamang Enero, natuklasang meron siyang nephrotic syndrome. Hindi tumatanggap ang kanyang katawan ng mga protina, dahilan para mamanas ang buo niyang katawan. Kapag inaatake raw siya ng pamamanas, nahihirapan siyang makahinga at makalakad. Sobra po naawa po kasi mabait po si Jason. Siya lang po yung inaasahan sana namin na makatulong sana sa amin. Kundi lang yan nagkasakit, second year college na yan ngayon. Dahil sa malubhang karamdaman ni na Joyce, Ashley at Jason, tila suntok sa buwan na raw kung matutupad pa ang munting pangarap nilang makapaglakbay sa himpapawid. Naano po kasi pag nakakita ako ng ibon na nasa langit, parang saya-saya nila na walang problema, na parang pag nasa taas po kasi parang mayapa siya, tahimik, parang ang saya. 1, 2, 3. Ngunit hindi raw sila dapat mangamba dahil hindi naman nagbibingi-bingihan ang langit. Marami raw natatanggap na ganitong mga kahilingan ng KAIF Foundation, grupo na tumutulong sa mga batang may malalang karamdaman. Ang ginagawa ng KAIF, kapag nakakonfine ng mga bata sa ospital, binibigyan namin ng paraan para magkaroon sila ng mga enrichment activities habang nasa ospital sila. Meron kaming ibang mga pasyente na naringgan na gustong maging piloto, gustong maging flight attendant, gustong maka-experience, makasakay ng eroplano. Dahil dito, naisipan nilang makipagtulungan sa Philippine Navy. The Philippine Navy believes in this project, and we are very, very honored. The Philippine Navy is very honored to make the dreams of these people, these children come true.
Sa pangunguna ng Kite Foundation at Philippine Navy, inilunsad nila ang Dream Flight Project. Layunin nitong isakatuparan ang pangarap ng mga batang sakupin ang himpapawid. Yung interest nila talaga maka-experience ng pagsakay sa eroplano. Yun ang nag-move sa amin para sila yung pasamahin sa activity. Samantala, tila hindi rin nakikiayon ang kapalaran kay Jason. Nalaman naming hindi pala siya pinayagan ng kanyang doktor na lumahok sa Dream Flight Project. Namamanas daw kasi ang kanyang buong katawan at baka hindi raw nito kayanin ang paglipad. August 12, 2010, ang mismong araw ng Dream Flight Project. Makulimlim pa rin ang paligid at panaka-naka ang pag-ulan. Pero tiwala ang mga piloto, kakayanin nilang makalipad. Basta ganito lang, ambon-ambon lang. Kaya pa siya. Ang natatanging misyong ito ng Navy, inaalay rin daw nila sa kanilang kasamahang pilotong si Lieutenant Junior Grade Emil Tapawan, na kasalukuyan naman daw nakikipaglaban sa throat cancer. Very inspirational yung flight na to kasi we dedicate this day dun nga sa mga may cancer patient. And one of us has cancer nga na ongoing ng medication sa Viluna Medical Center. Hindi nagtagal, dumating na sina Ashley. Si Ashley, sumakay na ng eroplano, tumabi pa sa piloto. I'm going to... Excited ka, Ashley? Excited? Maya-maya pa, heto na si Joyce. Ilang sandali lang, ready for takeoff. Habang nasa ere, halatang kinakabahan sina Joyce at Ashley. Pero hindi nagtagal, parang nasa langit na rin daw ang kanilang pakiramdam. Pero tila nasobrahan yata sa excitement si Joyce dahil ilang sandali pa, nahilo ito at nagsuka. Pagkababa ng eroplano, kitang-kita sa mukha ni Ashley ang tuwa, samantalang namumutla si Joyce. Kaya kinailangan pa siyang ihiga sa stretcher. Maya-maya lang, bumuti rin ang pakiramdam ni Joyce, kaya pinayagan na uli siyang sumama sa iba pang mga bata. Sunod na nag-tour ang mga bata sa pinakamahabang barko ng Philippine Navy. Welcome aboard! Maligayang pag-drink. Hello! Sa bateri. Nag-joyride pa sila sa motorized rubber boat. Masaya! Lahat ng bata halatang enjoy na enjoy. Marami po akong nakasama, tsaka nakilala pong bagong kaibigan. Ano mangyari sa akin, na-experience ko yung nakasakay sa ganong aeroplano. Dito pa lang sa ground parang mapapaluha ka na sa saya. Kasi alam mong mapapasunod mo yung parang dream come true nga para sa mga bata na to. Kinabukasan, para naman maibsan ang kalungkutan ni Jason dahil hindi siya nakasama sa Dream Flight Project, dinalaw siya ng isang piloto ng Philippine Navy. Simple lang to, t-shirt, sulat Fly Navy, yan, ng Naval Air Group. 17 years old, tamang-tama, siyang kasya sa ito. Ayan. So, yan. Diba? Masaya po na kahit hindi ako nakasama, may pumunta naman dito na piloto ng Navy. Nagpapasalamat na lang po sa
Kite Foundation na nag-invite sa akin na makasama. Tsaka po sa mga tumulong din. Anumang pagsubok ang dumating, kahit pagaano kalubha ang problema, sa pinakamahihina nating mga sandali, hayaan nating palakasin tayo ng ating mga pananalig. Kung hihigpitan lang natin ang kapit sa ating mga pangarap, lahat kaya nating liparin. Kanya-kanyang hangarin ang bawat isa sa atin. Ang ilan, mataas kung mangarap. Ang iba naman, simple lang. Saan mo man balak makarating, dapat buo ang tiwala sa sarili at pananampalataya sa Diyos. Para po sa mga kwento sa likod ng aming mga ibinalita ngayon, maglagon po lamang sa www.kapusomojessicasoho.tv. Para po naman sa mga kwentong gusto ninyong ibahagi sa amin, mag-email lamang po sa kmjs@gmanetwork.com. Pwede nyo rin pong bisitahin ang aming Facebook account at ito lamang po ang Facebook account na opisyal at otorisadong nasa aking pangalan. Hanggang sa susunod na Sabado po para sa isa na namang makabuluhang kwentuhan. Ako po ang inyong kapuso mo, Jessica Soho.